Maagang nagmahal at maagang nadapa. Hello friends! Welcome to Tito Arlie and Friends. Naniniwala kami na bawat tao May kwento. at bawat kwento. Ay may kwenta. Nga pala si Arlie. At ako po si Sai. Kaya tara, sama-sama natin kilalanin At alamin ang friends natin for today. Hi, I'm Cristel, but everyone calls me Chris. So, ako yung friend nyo today. Friends, mag-share po si Ma'am Chrissy ng inspirational story for today. So, Pasok. pasok. Okay, so kwento ko na yung, kung ano din yung niletter ko. Sige Oh ma'am. my gosh, baka maiyak ako. Kaya may tissue dito. May Andito, tissue kami ayan. dito. So, prepared kami talaga. So, yung kwento na shinare ko with Tito Arlie and Friends is actually something that happened na 13 years ago. And na-overcome ko naman na siya. Kaya ko lang siya gustong i-share kasi baka meron ding mga katulad ko na siguro mas bata pa sa akin or kahit mas same age na ganun din kabigat yung pinagdadaanan nila ngayon. So, I'm a single mother of 2 kids for 13 years already. So, yung eldest ko is 13 na ngayon, incoming grade 8. And then, yung bunso ko is 12 years old, incoming grade 7. Maagang nagmahal at maagang nadapa. I was incoming college nung nagkaroon ako ng first child. Ayun, so 3 years naman kami nung boyfriend ko before kaming nakabuo. However, syempre, iba na yung mundo kapag involved na yung family, involved na yung nagiging anak nyo, 'di ba? Parang everything is well nung kayo pa lang dalawa. Tapos, yun nga, makikilala mo pagkasama mo na sa bahay. Ganon. So, maswerte lang ako that time na syempre supported ako ng parents ko, hindi naman nila ako pinalayas. And then, willing naman silang pag-aralin ako ulit, ganyan. Basta, palakihin ko lang muna ng hanggang 4 years old, yung baby namin. So doon ma'am, nag-stop ka talaga ng study? Yes, nag-stop talaga ako ng study. Pero naka-graduate ka po nung high school. Yes, nakagraduate naman. Yun yung homeschool? Yes Yun yung po. nasa letter. Ayun, so, parang third to fourth quarter ng high school, homeschool na, modular na. Ayun na. Kasi lumalaki na rin yung tiyan ko, ganyan. Tapos, after no, nag-pause kasi ang father ko, very believer siya na dapat ang nanay kasama ng bata from 1-year-old to 4 years old. So, sabi niya, pag-aaralin pa rin kita, pero patapusin mo muna yung years nung anak mo na kasama ka para hindi siya ma-miss out. So, ayun. So, habang inaantay mag 4 years old si baby, ay nagkaroon siya ng baby brother. Ayun. Pero hindi na siya nakita nung daddy nila. Kasi doon na nag-umpisa yun nga, yung mga problem. Kasi supported nga kami ng parents ko, so hindi nila in-oblige yung guy to parang provide kasi legally parang minor pa ako, so dapat cargo pa ako ng parents ko, ganun. Ang rule lang talaga sa amin is bumalik sa pag-aaral. So sa kanya, ganun din yung rule sa kanya, pero pinursu niya kasi yung pagmo-modeling niya, which is okay lang naman. Kaya lang, syempre, doon na lumalabas yung mga incompatibility sa ugali, sa upbringing, ganyan. Tapos, yung naging breaking point doon is, yun nga, yung one time na nagkaroon ng problem with wiring ng allowance kasi nagpi-prenatal check-up, ganyan. Magastos talaga. Magastos, ganyan. So, hindi pwedeng nagpapalya yung check-up, hindi pwedeng nalilate. Tama. So, dahil malilate yung transfer ng allowance, so, kinausap ko yung partner ko, parang, pwede bang abunuhan muna to, tapos, iwa-wire back na lang. Tapos, doon na siya, may nagagalit na siya kasi daw, meron siyang mga schedule din, ganyan-ganyan. Pero ma'am, hindi kayo magkasama sa bahay noong mga time na yun? Meron lang siyang visitation rights na parang every week, ayan, pwede siyang pumunta. Pero ito ay, nung time na to, okay pa kayo? Nung time na to, medyo shaky na din.
Kasi medyo lumalabas na yung parang nakikita ko na yung signs na lagi niyang pinipili yung sarili niya. Lagi niyang pinaprioritize yun nga, yung schedule niya, yung ano, kasi hindi ka humihingi, meron ka expectation na sana naman nag-iipon ka, 'di ba? By the time na hindi naman forever na supported tayo. Ganon, sana nag-iipon ka, sana nag-iintindi ka, ganon. So, walang mga ganong initiative. So, parang, ano lang, syempre, sabi ko, baka it comes with age din. Baka hindi pa siya, kasi parehas pa kaming bata. So, ako, may hope ako na, hindi, ano din yan, mag-grow up din siya pagka nag-enter na kami ng maturity stage namin, ganyan. Kaya lang, yung moment na yon, yung sinulat ko sa letter na tinapon na sa akin yung money, parang, ay, hindi pwede to. Kasi paano pag dumating nga kami doon sa maturity stage, tapos, doon na ako nakatira sa kanya, siya na yung nagpo-provide, baka mas malala yung gawin sa akin. Yun din yun, hindi ko pa yun nilalabas yung second child namin, so I decided to cut off na talaga. And then hanggang makapanganak naman ako, hindi naman na rin siya nag-effort na bumalik or puntahan, ganyan. Tapos talagang very firm din ako sa parents ko na, syempre tinatanong nila, parang, out of emotion lang ba yan? Kakayanin mo ba? Ito yung consequence ng haharapin mo for the next years. Sabi ko, okay lang. Okay lang sa akin as long as hindi ako nakalagay sa ganong sitwasyon na parang natatakot ka na ma-verbally abuse ka, emotional abuse, yung deprive ka dun sa mga rights mo. So, natakot din ako kasi syempre, nakakakita din ako ng mga experiences ng ibang tao. So, natakot din ako para sa sarili ko. So, sabi ko, mag-aaral na lang po ako. Tapos, sana tulungan niyo pa rin ako mag-aral. Tapos, magtatrabaho ako agad para makapag-provide. And, yun naman, so far, for the past 13 years naman, ganun kami nakasurvive. So, up to this day, parang wala naman akong regret dun sa choices na ginawa ko. So, nung last week lang, magkausap kami ng anak ko kasi nakita niya akong nakatulala. So, sabi ko sa kanya, so, nag-sorry ako. Sabi ko, sorry, kasi, ito yung choices ni mama, ganyan. And then, okay lang naman kung gusto mong ma-meet yung father mo, 'di ba? Have your own healing, ganyan. Ikaw yung mag-assess, ikaw yung kasi iba yung magiging relationship niya naman siguro, pero ikaw na yon. So same goes with my bunso, ganun din yung sinasabi ko sa kanya. So sabi lang ng anak ko is, 13 years hindi naman ako nawawala. Hindi naman tayo lumipat ng bahay. So pwede naman siyang hamanap kung gugustuhin niya. Kung gusto talaga niya. Ako, pinagpipray ko lang ng dati, everyday, Lord, bigyan mo ako ng strength na kayanin. So, hanggang ngayon, 13 years, kinakaya pa naman. May mga lang ako, ma'am. May mga point lang ako na gustong balikan. Nung before mangyari tong mga senaryong to, ano yung dream mo para sa sarili mo since wala ka pang baby? Ako, ang pangarap ko talaga ay maging lawyer. Wow. So, yun din yung pangarap ng tatay ko para sa akin. Yan, gusto nila makatapos sa magandang school, ganyan. So, balak ko sana nun mag-UST Manila pa ako. Ganon. And then, nasa Singapore kasi yung father ko. So, meron din siyang parang hopes na one day, dadalhin niya din ako doon sa Singapore. Ganon. So, medyo masakit na part din siya dun sa family kasi panganay, yun nga, ang taas ng expectations kasi Nabanggit mo yung mga achievement na So, sa schools. So, ayun, may time pa na yung mama ko, graduation ko nung high school. Arang umiiyak siya, tapos ayaw niyang lumabas ng sasakyan. Umiiyak siya kasi sabi niya, baka maiyak ko. Kasi nakikita niya yung mga honor roll na nagmamarcha, ganyan. Sabi niya, andun ka din dapat diba? Arang candidate ka dun So, ang tagal ng panahon na consistent ka, tapos expected ko na, parang na-envision ko na magsasabit ako sa'yo ng medal doon, kung kailan last na, tsaka ka nawala. So, medyo masakit sa kanya.
Oo, sa magulang, di ba? Mhm. Mm. Pero paano mo na sabi sa parents mo na buntis ka na? Oo nga pala. Actually, nahalata naman din nila na kasi si mama puro babae kasi po kami. So, ang instinct. Oo, ang instinct ng si mother ko kasi, ewan ko dati ata siyang babaylan sa past life niya. Kapag ka pagka any one of us is parang may pinagdadaanan, kahit na hindi naman necessarily na napapanaginipan niya. Talaga? So parang kapag ka meron siyang kids na napapanaginipan niya, tinatanong niya, ay parang baka may problema na. Ganon. So ganon niya ako. Laging, na summer kasi po yun. So lagi niya ako napapanaginipan kahit magkasama lang kami sa bahay. Tapos doon niya doon niya parang nag-uumpisa na siya mag-observe, ganyan, kung dinatnan ka na ba, ganyan. Tapos, Kasi Pero hindi nyo pinlan ng partner mo that time na sabihin. Parang ganon. hindi pa din namin alam. Tapos, actually, yung mother ko pa yung unang nakaalam. Kasi sabi niya parang, hindi past ka na ng period mo eto, mag-PT ka. Wow. So, nag-PT. Tapos, pagka-PT, ay positive. Ayun na siya. Doon na siya nag-hysterical na siya, ganyan. Anong mga nasabi niya sa'yo or dun sa partner mo dati? Actually, hindi ko na ma-recall yung galit niya Pero, Talaga may galit. Kasi nga, di ba, may expectation ng mother. tsaka galing din ako sa teenage pregnancy din. So, parang 18 din siya. 18 siya nagbuntis sa akin, tapos 19 siya nag-asawa. So, alam niya. Alam niya. So, Siyempre, at some point, gusto niya maiwasan sa magiging yun, diba? yes, Kaya ganun na lang. Totoo po. So, ayun, yung galit niya noon, parang, paano nangyari? Paano ka nakalusot? Kasi Gusto ko yun. hatid sundo sa school. So, hatid sundo ka sa school. So, paano ka nakalusot? Ganyan, parang lahat ng taong involved sa immediate environment ko ay gusto niyang interviewin at awayin. malaman. Para ultimo guard ng school ay gusto niyang malaman, paano nakalabas yan? Ganon. So, ano naman isang araw ng talagang tuloy-tuloy yung galit, ganyan. Tapos, nahimasmasan. Tapos, ayun, sabi niya, kakausapin niya yung parents ng guy. Guy. Ganyan. Tapos sabi niya, so anong gagawin mo dyan? Ganyan. Kasi mag-aaral ka, pinag-aaral ka, magka-college ka, ganyan. Paano natin sasabihin sa tatay mo na nasa abroad? Ayun, isang pinakamalaking Ayun yung naging susunod naming concern nung medyo kalma na. Kasi that time, si Papa is also preparing for a promotion. So, meron siyang project na pinagfokusan. Hindi siya pwedeng, kumbaga, ma-distract. Oo. So, ang nangyari, hindi alam, hanggang makapanganak ako, the day na manganganak ako, hindi alam ng papa ko. So, Galing natago niyo. gaan na lang siya. Very active ako sa social media nung high school. Lagi akong may mga reports na sinisend kay father na, okay, sumali ako sa ganito, ganyan. Hanggang sa, bakit naglalaylo? Bakit naglalaylo yung anak mo ngayon? Parang tahimik, ganyan. Kahit sa mga call, laging eto lang, kita lang yung kita lang yung upper part na body. Pero diba, somehow busy yung father niya, pero yung hands-on sa kanila. Kaya nga Diba? yung mga napapansin na Oo. tulungang kita. Oo. Yes. Saka yung Grabe. active sa school, diba? Of expectation din yung hinahanap ko sa partner. Parang nung hindi ko siya nakikita, sabi ko, hindi talagang hindi innate sa kanya. So, either that kind of treatment galing sa tatay or wag na lang kung sobrang deprived na. Kung ako nga nade-deprive, paano pa yung maliliit na bata? Diba? So, ayun. So, si Papa muna ang father figure ng mga apo. Ganyan. Pero Ayun. maganda yan, no? Yung
ang ang role model mo lagi sa paghahanap ng partner is kung ano yung nakikita mong good sa parents mo. Lalo na ngayon kasi alaga sila actually dalawa yung lolo ng mga anak ko, yung stepfather ko and yung father ko. And talagang very hands-on sa kanila. So hahanapin nila yung ganong type ng pag-aalaga. So kaya wala akong swerte sa dating pa. Kasi ang hirap humanap ng ganon na talagang hahatid sa school, aasikasuhin, parang malate lang ng 30 minutes, pinupuntahan na, ganyan. Talagang kahit saan mo ipatawag, ganon. Nung parang, term mo dun, tinapunan ng pera ba yun? Ano sinabi mo nun sa partner? Parang parang nagdilim yung paningin ko noon. Kasi buntis ka nun, di ba? Ano ka nun? Buntis. Trimester ka nun. Kabuanan ko na. Ano ko pa? Mas mataas ang hormones. Yes, ma'am. Ano muna tayo? Iwas muna tayo sa usapan eh. Wala tayong Parang nagdilim pa rin kasi bahay namin yun eh. Yun nga. So, bahay namin yun. Tapos, hindi pa niya ako talagang, kumbaga, sinusupport, diba? Kumbaga, yung kinakain ko, from Sa the parents ko pa oo. nang gagaling. So, doon talaga ako nag-snap. Tapos, dinampot ko yung money. Tapos, binalik ko sa kanya. Sabi ko, kunin mo yan, huwag ka nang babalik. At talagang hindi na rin siya bumalik. Talagang hindi na din siya bumalik. Ano? Tapos, tinawag ko yung kapatid ko. Nagulat sila kasi bakit ako, sumisigaw. Ko, bababa ka doon, pumunta ka sa guardhouse. Patanggal mo yung visitor pass niyan. Ganyan. Ganon. Tama nga yung point niya eh, dahil nasa bahay pa nga nila. Yun nga, tapos nagawa yun. Wala pang support na binibigay. What more pa nga kung Kung may dumating na support dun na. sa point na nakatira sila sa isang bahay. Tapos yung lalaking yun yung nagpo-provide. Oo. Baka ultimong paminta isumbat pa sa'yo. Actually, Diba? ganyan ang sinabi kasi syempre may yung ko pa papa ko. Parang tatanungin niya, bakit? Ano ba yan? Away-away bata? Ganyan. Tapos nung sinabi ko yon para siyang maiiyak. Sabi niya, ni minsan hindi kita pinagdamutan. Ganon. Ni minsan hindi kita tinipid para gagawin sa yan ng kung sino lang, kahit sa inyong mga magkakapatid. Sabi niya, ultimo lamok, ayaw kayo ipakagat. Tama. Tapos ganyan. Diba? So, ayun. Hindi sa pag-judge dun sa lalaki, pero sa pinakita niyang yun, di ba? Hindi malabo na ganun yung Kahit yung nangyari. ganun pa lang na action, di Oo. ba? Pwedeng Yung lumala yun once na talagang kayo na lang dalawa dun sa bahay. Mas mahirap pag dalawa kayo kasing stress sa inyo lang, di ba? Yun eh. At saka yun yung prior to that nga po. Kasi diba syempre, bumivisit, ganyan. Yung mga times na, yung mga, kumbaga parang small red flags na bigla na lang siya nag-make sense dun sa moment na yon. So, yung mga times na, syempre, magme-merienda, ganyan. Diba? Tapos, parang, bumili ka ng merienda natin doon, ganyan. Tapos, biglang, asan na yung sukli ko? Ganyan. Ganun? Yes. Asan na yung sukli ko? Ganyan. Merienda to merienda to pinag-usapan Merienda pa lang. So alam nyo na yung value merienda pa lang to. So, merienda pa lang, hinahanapan na ako ng sukli. Siya bumili, tapos hahanapin na niya agad. Ganyan. Asan na yung sukli ko? Kaloka. Kaloka. Pero yung in terms dun sa pananakit, meron pang ibang May mga previous pa bang? or emotional, like verbal. Kasi yung nung sinabi mo na 'di ba na parang doon ka lang talaga natauhan. So may mga petty siyang ginagawa sa iyo Ayan, na yung mga petty na. feeling ko naman dinedefend mo kasi kasi as meron kayong anak, lahat hindi naman sa lahat pero mas yung persevere ka sobra 'di ba pag meron kang mga pinoprotektahan like Yung mga observation manggagaling sa mga nakakakita Oo. Tapos itatap ka parang, Oo. uy, like si mother, sabihin niya, bakit ikaw pa yung bababa? Or bakit kapatid mo yung tinatawag mo para magtimpla ng gatas mo or ng mo kasi magbe-breastfeed ka? Ayan, utusan mo yung mo. Oo. Yung ganyan. Asan na yung asan si ganito, ganyan. Ando doon, nakaupo sa sofa, nag-games, ganyan. Tawagin. Parang, yung
tatawagin pa na parang, kailangan nang ilinisin yung mga feeding bottle, huwag mo nang antayin si Chris na gawin niya, ganyan. So, may mga magko-comment na parang, dapat initiative yon ganyan. Tama naman. Huwag sinayin na ganon. Tapos, yun yung mga times na, syempre, may visitation rights lang ng weekend. Parang, aanahin pa na, asan, pupunta ba dito para makapagpahinga ka? Hindi po makakapunta kasi may street dance, may pageant na pupuntahan, ganyan. Alis sila ng road manager niya, ganyan, ganyan. Busy si Kuya. Easy. Busy si Kuya pala. Nung naghiwalay kayo nito hindi ka nanghingi ng parang sustento kahit sa parents nung lalaki. Actually, nagkaroon pa ng mga legal thingy yan. Oh? Kaya lang, yun nga, sabi ng nag-uusap yung parents ko, parang wala naman silang initiative din, wala ding willingness din. Tapos, ang sabi pa nung lola, syempre, pupunta sa bahay, nakakita yung apo nila, meron siyang mga sinasabi na parang, ay, hindi ko matsatsagayan yung yung talaga? paghihela ng ata, ganyan. So, yung mother ko, syempre, pag alis, yung mother ko parang, nakita mo yan, ganyan. Niya, paano kung nakatira ka doon? Mas dumami lang yung red flag no? Mas dumadagdag lang habang tumatagal. Ayun, tapos minsan, sasabihin niya, actually yun, but din na yung, paano nakalusot na naman, bakit may second? So, nakakapagpa-approve siya na parang kami naman yung pupunta doon sa bahay nila sa Cavite. Na doon daw muna kasi gusto naman daw makita ng lola, ganyan. Tapos pagdating doon, maglilinis pala ako ng bahay. Talaga? Yung partner ko, yung kwarto niya, yun ang pinalilinis sa akin. Ganyan. Kasi makita ko mga damit, nandoon pa. So, saan kami matutulog mag-ina? Yung mga ganyan. So, ayan. Tapos, tawag dito, mamimili ng food. Sabi, okay na lang ang magluto niyan. Ganyan. So, natuto naman ako na magluto. Ganyan. So, nung pangalawa, paano naging reaction ng parents mo? Yung pangalawa, ayan na. Yung parang naglolokohan naman tayo dito eh. Eto medyo, nakikita ko, parang medyo may galit na rin sa'yo. Oo, medyo may galit na talaga. Talagang sasabunutan na ako ng nanay ko. Nalaman naman niya kasi nagpa-check up ako kasi syempre alam ko na parang na-delay. Tapos birth control pa ako nung time na yun ha. So, Anong birth control mo? Anong... naka-pills po ako, naka-contraceptive pills. Mama ko pa ang nagsabi na, huwag mo ipapalya yan, ganyan. So, pumalya. So, ang nag-chika ay yung may nakakita sa akin na lumabas dun sa OB. So, kay mother ko kasi madaming kumari eh. So, may nagchika, yung anak mo, lumabas galing OB. Ganyan. Matik. Sabi niya, matik. Tapos kinonfront ako, bakit ka nandun? Ganyan. Tapos sakto kasi umuwi din ako, namumugto yung mata ko kasi confirmed na. So, ang nangyari naman nun, parang dahil nag-breastfeed ako po, so inassume ko na talagang wala lang akong period, ganyan. Kasi di ba merong May nabanggit na. may nabanggit sa program. Oo. So, yun pala ay na ako. 3 months na akong buntis. 3 months na. Tagal. Hindi ko lang siya napapansin. Tapos, parang yung antok, yung pagod, inassume ko na lang na dahil meron niya ako inaalaga ang 1-year-old. Tapos, ayun na. Naka-ready na ako actually. Pag uwi ko, ang sabi ko na, hindi, mag-i-empake na ako bago magalit sa mama. Uunahan mo na sana. Uunahan ko na, mag-i-empake na ako. Tapos, ang plano ko pa nun, sabi ko sa partner ko, hindi, insist mo na dun na tayo titira. Sabi ng mama mo, ganyan. Para, kumbaga, maisip ni mama na, ay, hindi sa care ko yan, para, ganun. Tapos, ay, naunahan ako. Tapos, ayun nga. Tapos, tumawag na sa papa ko. Sabi parang, eto, yung anak mo, hindi pa nadala sa isa. Pumangalawa na naman. Ganyan. Tapos, ang sabi lang ng papa ko is, ayoko na kausap yung lalaki. Hindi siya matinong kausap. Kasi, ang sabi ko sa kanya, pag-aaralin muna kita. Ngayon, paano yan? Madedelay ka naman ng 1 taon mag-aaral. Tapos, dalawa na yung aantayin mong mag 4 years old. Oo nga. Ganon.
So, ayun yung parang dilemma pa lang namin at that time. Tapos pagdating nung third trimester, ayan na siya. Mas malaki na yung problemang dala. Kasi sabi ko, solo flight ko na to pa. So, 13 years din yun na inaantay din, yung parents ko, inaantay din nila na may kumatok sa pinto, mag-sorry, ganyan. Tapos, Pero wala talaga. Pero wala talaga. Tapos, ayun nga, pinabanggit ko sa letter, lang 1-year-old pa lang yung bunso namin, may girlfriend ng bago. So, yun din sa akin, parang, ay, hindi na. Wala na tong parang redeeming ticket. Nung nalaman ko na, hindi niya pinagbibisihan yung buhay niya para makabalik sa amin. Wala na. Sa iba na siya. Kasi open pa kayo, di ba, na may visitation. Tapos siya na mismo nag-cut. Tapos yun nga nalaman niya may dinedate. Ayun, may dinedate. So, nalaman ko pa yon from a common friend lang. Sabi lang is nakita sa piyestahan. Sa piyastahan pa. Na may kasama ng iba. Oh. Oo, at Nakapiesta. hindi alam nung girlfriend na meron pala siyang iniwang 2 anak. Paano mo na ano yun? Paano mo na kayanan? Actually, nung time na yon, parang hindi ako umiiyak sa gabi. Talagang parang strong. Okay, anong gagawin ko? Meron akong allowance. Paano ko gagawin tong mabubuhay yung mga anak ko ng sa allowance na binibigay ni Papa? So, nag-busy ako sa pag-online selling. Yan, yung kung naaalala niyo pa yung nauso yung mga lumbands. Lumbands. So, yung allowance ko na 5,000, binili ko siya lahat ng lumbands. Dahil nung demand ng lumbands nun ay nabebenta mo siya hanggang 300 pesos. Depende sa design. Oo. Yes, yung ano siya, nagkakaubusan ng ganong stock. So, doon ko siya inano, puro business. Tapos binigyan ako ng father ko na parang small space para makapagtindahan dun sa ano namin. So, ganun siya. Nung time na nalaman ko na nagka-girlfriend, doon ako umiyak. Doon na. Doon Kasi ako parang- umiyak ng parang yung lahat ng hino-hold back ko. Oo. Parang napaka-olats naman. So tingin ko, umaasa ka pa that time na maayos. Meron Nababalik. naman kasi Nababalik. parang syempre nag-cool down na ganyan, tapos parang what if nag-overreact ako, what if dala lang din ng ano, ganyan. Yun yung ano eh, no? Mga- Minsan sa sarili mo na lang sinisisi, di ba? Kine-question mo na yung sarili mo eh. Di ba? Kung ikaw ba talaga, kung sa'yo ba talaga yung mali, Yeah. kung bakit ganun. Yun din, tapos parang baka naman baka kaya pa ng sorry. Diba? Tapos that time pa yun, naalala ko pa nun, that peak din, yung interview ni Chris Aquino. Yung sabi niya kay James Yap na sana pinili kong magpatawad. Yung gano'n. So parang, oh my gosh, sign ba to? Parang dapat mapiliin kong magpatawad. Pero yun nga, nung nalaman ko yung ay hindi. Tama lang pala yung decision ko talaga. At mukhang tama naman. Hindi man naman siya. Actually ngayon, ano naman siya, from the Intel din. Intel? Taray. Na Intel. Meron na Intel. siyang meron na siyang sariling family. Meron na siyang 3 months old baby ngayon. So, parang dun na yon yung chapter close na yon. So, syempre, may mga times din na challenging magbuhay mag-isa. Yung mga kapatid ko, sasabihin nila, it's time naman na siguro na kulitin mo. Hingan mo na ng sustento, ganyan. Kaya sabi ko, so paano pa ngayon? Meron ng 3 months old na pagagatasin yan. So, baka hindi na yan makapag-support, diba? So, ikaw mismo talaga, hindi ka na lumapit. Hindi na din talaga. Buti yung parents nyo nung guy tsaka mo is hindi kayo pinakasal. Ay, oo nga, no? Kasi di ba dati uso yung pagbabuntis papakasal agad. Hindi. So, yung father ko, pagbaba niya, kasi the day na mga anak ko is also the day na uwi niya dito sa Pilipinas. Talaga? So, very, very mega yung surprise sa kanya. Kasi, syempre, una niya nga hanapin yung panganay niya. Pagdating niya, asan ate nyo? Dala ko na yung pasalubong niya. Mahilig kasi ako magpabili ng yung mga collector's book. Ganyan. Asan na ate nyo? Dala ko na yung hirap na hirap akong hanapin tong Galing pabili niya. Tapos siya rin may pasalubong. Tapos sabi ng mama ko, wala siya, nasa ospital siya.
nanganganak. Sabi niya, ha? Ano nanganganak? Sabi niya, Saktong-sakto. mag-almusal na tayo, pupunta tayo daw kasi nanganganak siya. Sinong kasama niya doon? Bakit pa tayo mag-aalmusal? Tara na! So, nandun ka sa ospital. Doon ako. Tapos Sino nagdala sa'yo? yung tita ko po. Kasi medyo parang nadala ng sabi nung doktor nun, kinabahan to, kaya to early labor. Kasi 1 week pa eh. Kasi alam mo na Parang pauwi. 36 Pauwi. weeks ka na nun. Naman. So, Talagang mas early lang ng 1 week. well, early lang ng 1 week. Sabi, kinabahan to, ninervyos, kaya to ganyan. Or totoo naman. Pero totoong nanganak ka na rin agad. Totoong nanganak Wow. na din ako. Grabe. Ayun, kaya sabi, pagdating niya, na nakita ko siya sa pinto nung delivery room, umiyak ako, tas yumakap na ako. Sabi ko, pa, I'm sorry pa. Ganon. Tapos ang sabi lang niya, naturukan ka na ba ng mga anesthesia, ganyan, ganyan. Inasikaso ka na lang. Oo. Tapos, na siya, sabi niya, asa ng crib ng baby, asa ng ganyan. So, dumiretso na siya ng mall, bili na siya ng Talaga? Actually, yung panganay ko po is New Year baby siya. So, bisperas ng bagong taon to nangyari. Canceled Wow. ang handaan. Canceled ang handaan. Naging crib. Naging crib, naging ganyan. Tapos, siya, niya, anong pagkain, anong kinakain dapat ng nanganganak. Ganun siya. Medyo taranta siya. Tapos, after nun, tsaka na lang kami nag-usap ng masinsinan. Ayun. Tago nyo sa kanya. Ang galing ha. Yun nga, hindi ko pala natanong kasi 'di ba nakatago nga tapos parang may hinahinala lang or parang kung kailan nalaman. Galing yan nga pag-uwi saktong-sakto. Sakto, pag uwi niya, talagang, kaya medyo iba yung rapport nila nung panganay bukod sa unang apo. Kasi nga, parang ikaw yung surprise sa akin eh. Nung umuwi ako, ikaw yung surprise. Pero first apo niya rin sa inyo. Sa, yes kasi po, ikaw first panganay, apo no? niya din. Iba yun pag first apo. Mhm. Yung mga time na na sobrang daming nangyayari, meron kang napagsasabihan ng mga Actually, ayun yung mahirap dun sa part po na yun kasi in-isolate nga ako, di ba, nung high school. So, bago din yung mga classmate ko, wala naman akong na-build up tan. Tapos, yung mga kabatch ko previously sa dati kong school, busy na sila sa college life. So, walang dumadalaw na friends. Wala din akong napagsasabihan ng mga ganon. So, dumating pa sa time na parang nagkaroon ako ng matinding postpartum. Oo. Na talagang, hindi naman ako iyak ng iyak lagi or depressed, pero lagi akong konting trigger, nagagalit ako. Tapos, parang lagi akong taranta. Ganyan. Tapos, lagi akong nagsasabi sa father ko na parang, hindi ako nakakatulog ng maayos, na parang ang dami kong iniisip, ganyan. Natatakot ako, na-anxiety ako, ano ang magiging kinahinatnan ng buhay ko, ganyan. Tapos lagi ko sa kanya tinatanong, sure ka pa ha, pag-aaralin mo pa din ako ha, sure ka. Lagi na lang ganon. Kasi parang nakikita ko din yung mga college friends ko, mga friends ko na nagka-college na, peak na ng buhay nila, nag-outing, panay akyat ng bundok, panay punta ng beach, ako ando dun ako sa bahay. Mga ganon. may pressure yan Ano yung FOMO? Yeah, may FOMO. Natutunan lang namin nung may interview kami sa Gen Z, FOMO. May FOMO ako noon. Tapos parang atat na akong mag-school. Sabi ko parang gusto ko na mag-school para medyo may kwento na yung buhay ko na maayos. Kasi ba, pag nanganganak, parang nawawala ng identity yung... Yes. At saka yun nga po, parang pag nakikita ko sa mga kahit yung mga kapatid ko, ganyan, parang ayoko nang get ito yung ending ng story ko na nagpadede na lang ako ng mga bata, ganyan. Parang galing sa promising tapos biglang wala na. Kasi yun na yung laging pag-uusapan. Yun na yung laging identity na single mom, nabuntis, doon na naipit, nanay ni ganito, kumaga wala ng ibang so doon ako lagi every time na, pa, sure ka pag-aaralin mo pa na ako ha. Tapos,
mga 2 years old, 3 years old, sabi ng mama ko, pwede na, sige na, magsabi ka na sa papa mo, alagaan ko na yung anak mo, ganyan. Pa, sige na, enroll mo na ako. Kudos talaga sa papa Yeah, niya, no? i-enroll mo na ako. Pero yung papa ko, very firm siya. Sige, hindi. Ang agreement natin, 4 years old. Pag kinder na ang anak mo, tsaka kayo pumasok ng sabay. So, ganun kami. Development kasi, di ba? Oo, yung 1 to 3. 1 to 3, 1 to 5. So, hindi din ako pinayagang mag-work kasi nga, yun nga, for the same reason. Sabi niya, mag-work ka, anong gagawin mong work? Ganyan, bibigay mo sa ibang tao yung oras mo na dapat oras mo sa mga anak mo. Ganyan. Pero parang may nabasa ako sa letter mo na nagra-racket ka maliban dun sa Ayan, nag-racket ako yung mga pagawa ng homework, pagawa ng yung project, tutor, yung mga meron ng... College ka nito? Yun yung time na po yun, yung 4 years na yan na bakante ako. Ayan. Okay. So, mga kapitbahay, pag may mga pa-exam na yung mga anak nyo, so, magpapa-review na sa akin, ganyan. Talaga? Mga pagawa ng mga project, mga essay, mga ganyan. Kaya pala nagka-honor si ano? Hindi, joke. So, gano'n. Tapos yung brother ko, medyo may talent siya sa pagdodraw. Ako nagmamanage ng page niya. Pag may mga pa-commission, ganyan. Commission portrait. Ayan. Wow. Ayan. Tapos ayun, online selling. Ayan, tindahan. Anong ano mo nun? Parang naging motivation mo na di ba naghiwalay na nga, wala ka ng katuwang as in, maliban sa parents mo, kasi iba yung katuwang na parang sa partner manggagaling, di ba? Sa Ibang totoo. support eh. Oo. So, paano mo nalalabanan yung parang, syempre nalulungkot ka pa rin nun. Until ngayon naman. Until ngayon naman po. Ganun yung Nagsisisi ka? sentiment ko. Pagsisisi sa na sana hindi ako maagang nagkaanak, meron talaga. Lagi kong sinasabi yon, kung pauulitin ako ng life ko talaga, mag-aaral na lang ako. Kasi siguro mas maganda yung life na mabibigay ko sa mga bata. 'Di ba? Parang ngayon kasi, nabibigay mo naman lahat, pero at the side, may fear ka na paano pag nagkasakit ako? Oo. Paano pag napagod ako? Ganyan. Wala na silang ibang aasahan. Parang yun naman yung regret ko. Kaya lagi ko sinasabi, parang kung talagang kung mauulit yung buhay ko, siguro ngayon wala pa rin akong anak. Nakafocus pa din ako sa Kasi gusto ko din, parang yung ibang mga kabatch ko, napapapunta na nila sa abroad yung mga magulang nila, napapatravel na nila, ganyan. So, gusto ko din sana yung mga ganong bagay, diba? Yung makapag-give back ka, yung maipasyal mo yung papa mo, mama mo sa mga ganitong lugar, diba? Ikaw naman magdadala sa kanya sa Singapore. Kaso mag-work rin siya, hinatid mo lang. Hinatid ko lang. Hinatid lang. Yung mga ganon, diba? Pero sa ngayon, paano ka nag-give back sa parents mo? Ngayon, ang mother ko, sa akin siya nag-i-stay. Ayan, so... Dito yan? Dito sa Quezon City. Yan. Ang papa ko, dahil naman siya, nasa abroad, pag umuwi siya, talagang nag-leave ako sa work at talagang nandoon ako sa Cavite. Yan, kasabayan ko kumain, magluluto, ako maglilinis doon sa bahay nila, ganyan. Kasi wala naman siyang ibang hihingin din like parang okay na siya, meron na siyang mga ganung bagay. Ang wala siya din is, dahil busy na yung mga kapatid ko, ang wala siya, companion sa bahay. Kasi hiwalay na sila ng mother ko So, yun naman, pag uuwi siya, may mga times na malulungkot siya kasi wala na siyang kasabay kumain. So ako, pagka time na nandito siya sa Pilipinas, nag-leave talaga ako para may nag-aasikaso sa kanya doon. Napakalaking bagay niyan, di ba? Oo. Kahit di kayo mag-usap basta may kasama lang Oo. May mga times talaga na nalulonely, lalo na recently lang din, di ba? Yung sentiment ko nga, parang wala ba talagang wala bang para sa akin dito? Lalo at sa online dating ka naghahanap, no? Online dating, organic yun ang encounter. may isip mo Organic encounter. Organic Mga uso ngayon encounter. Diyos ko, organic encounter, lagi kang naka-move it. Naka-driver madali. Di ba, pag may mga event tayo dito sa office, pupunta ka ng kung saan-saang lugar, ganyan. Pero, yun nga, tawag dito, parang ayoko din naman kasing, parang ma-shortcut na kung sino na lang yung andyan. Totoo. Ang nagiging mahirap na part kasi is, okay, may mga makikilala ka, makakausap mo,
Kaya lang, hyper vigilant ka na dun sa mga signs na dapat nakikita mo na. Ultimo yung kung paano siya makipag-usap sa mga kapwa niya tao, pinapansin mo na. Kasi meron siyang i-handle na 2 bata na hanggang 18 din nila, sensitive sila Oo. to any word. So, kailangan gentle speaker din. 'Di ba? Parang may time sa family. Ako pa naman, ang love language ko talaga is quality time. So, siya ba? Meron siyang time for the family, ganyan. Hindi ba siya dancer? Hindi pa siya dancer. Hindi pa siya dancer. Hindi pa siya Totoo, dumadami lalo yung requirements mo since meron Kasi nga, ng meron ibang... siyang experience. Yes. May experience ka, tapos hindi lang ikaw. Oo. Hindi lang kasi ikaw yung tinitignan mo ngayon. Yes. At saka yun pa, paano siya sa parents niya din? 'Di ba? Ano ba siya? Yun yung Magalang ba siya importante, sa no? parents? Kasi parang magalang ba siya sa parents? Irerespetuhin din ba niya yung parents ko? Tama. Ganyan. Maano ba siya? Like, mahilig ba siyang pumuna ng mali sa ibang tao? Yung mga ganon. At saka, ang number 1 na recommend ko, sana hindi madaling sumuko sa buhay. Kasi, ang boyfriend magiging husband mo eh. Oo. So, yun magiging sandigan mo sa mo. So, paano ka sasandal kung lagi siyang mahina ang loob, 'di ba? Yung may mga nagiging nakaka-date ako, magsasabi 6 months pa lang sa work, mag-resign na. Kasi ang hirap ng work daw, ang hirap ng schedule, ang hirap ng ganyan. Bilis sumuko. So, parang, ay, paano pa to? Paano yan? Laging ganito. Laging uuwi sa akin na parang, Han, natanggal ako sa trabaho. Kaya, Han, ayoko na. Bounce na ako sa work. Ayoko na. Susunod. Ayoko na, Han. Han, bounce na ako sa'yo. Ano? yung mga ganon. At saka din the way din, parang marunong na ba siya mag-isip para sa sarili niya? Diba? Hindi na ba siya nakaasa sa yung decision making niya? Hindi na ba heavily influenced papay, hindi na ba mama's boy? Yung mga ganon. So, checklist po yun, ha? Take note sa mga mag-a-apply dyan. Tama ba mag-a-apply o meron ngayon? Mag-a-apply? Wala Oo. ngayon. So, checklist yon para sa mga mag-a-apply. Ay, meron akong personal question. Kasi, ang galing niya mag-host. Oh? Oo. So, lagi ang mag-host pag Eto, mga siya nag-host kasi. So, saan mo naman na-discover yung pag-hosting? Dito na lang sa Lord. Talagang tinry mo lang, ganun. Dito na lang, bigla na lang yan. Lahat di po yun. Oo. Bigla ang kalabit na lang yan. Talaga? Ang galing Galing. As in, Kasi teacher ako eh. Kasi nga nag-tutor din siya, di ba? So, teacher din hindi, yung... iba naman yung Paano pag-tutor teacher? eh. Teacher talaga po yung inaral ko. Okay. Eduk. Okay. Makes sense. Hindi natin natanong. Hindi natin natanong eh. Hindi, Eduk akala ko Related sales. sa business. Akala ko sales. Hindi. Malayo to ngayon. Anong eduk? Anong Anong major? Biology po. Malayo yung work mo ngayon. Yung nung una, nagtuturo ako sa Tagaytay. Tapos, sa Cavite. nung una kasi, sabi ko parang, okay, nakakatuwa magturo. Gusto ko yung science teacher lang. Tapos nung nakita ko na yung sitwasyon ng mga school, na ang init pala, ang daming bata. Tapos doon, hindi talaga siya. Teaching is parang vocation talaga. Hindi Oo, talaga siya Hindi work. para sa hindi siya work. Hindi siya work eh. Hindi siya work. Tapos parang sabi ko, kapag ganito ka stressful, baka hindi ko na mahalin yung pagtuturo. Pag ganito yung environment na problema mo, sa kakukuha ng ipiprint mo, ganyan, Public ba ganyan. yun? Public. So parang, Problema. ganito yung situation, mainit, kulang sa gamit, yung mga bata, ganyan. So parang, baka mapalitan yung love ko, baka maging hate. So, dun lang tayo sa mga light muna na pagtuturo. Tapos, pandemic, yung unang-una ko pong parang batch, kasi nag-ESL ako na yung mga, kung familiar po kayo sa channel ng MBC Korea, so nagpapadala sila ng 300 to 500 na students every summer camp and winter camp. So, nung nangyari yung Taal Volcano,
parang naputol yung program. Oh. Pinabalik sila, tas pandemic. So, sabi nung friend ko, parang, what if mag-call center ka? Try mo lang. Ganyan. Mag-start. Kasi malaki sahod doon. Ganon, sahod. Oo. Chinese yung Sahod sahod. talaga, oo. Malaki sahod doon, mas malaki bigayan doon. Ganyan. Tapos, sakto din na yung kapatid ko nakapasa sa Philippine Science High School. So, talagang sila mother, mag-move sila dito. So, sumunod kami, magnananay. Tapos, tinry ko yung luck ko dyan sa parang 1 week ako na nandiyo dyan sa dito sa UP Techno Hub. Na daming lahat company ina-applyan dun ko. Lahat ina-applyan ko, ganyan. Tapos, yung friend ng tita ko, meron siyang maliit na startup BPO. Doon ako napasok as sales support ng mga account managers. So, nung after 4 years doon, sabi ko, parang kaya ko naman yung ginagawa ng talagang totoong account manager. So, nakita ko tong hiring dito. Tinry ko. So, yun din yung reason na sinabi ko dito sa interview kay bossing natin. Sabi ko, gusto ko lang ng chance to see kung kaya ko ba tong na to. Meron ba talaga akong forte dito sa field na to? Wala. Nabigyan kang chance. Nabigyan ako Ilang ng years chance. ka na dyan? 2 years po. 2 years? Tagal na rin Ang pala. kulit ka pala. Yes. Yun pala, hindi natin natatanong. Ganun Pero may ano ka na ngayon? Parang may dream ka pa na gusto mong mangyari sa buhay. Ngayon, ang dream ko ngayon ay sana ang dream ko simple lang, sana makakuha ko ng sarili ko ng bahay para sa mga bata. And sana yung income medyo mas maging sustainable, ganyan, na yung mga anak ko is kahit anong gustuhin nilang course na kunin pag nag-college sila is lahat possible. Kung paano yung naging pagpapalaki ng parents na lahat supported, sana kaya ko siyang ganun din. Ayun. So, kaya ngayon, kahit nakaset na nila ako ipadala, di ba? Kasi, Go lang. go lang para sa benta, para sa para sa promotion, mga ganyan. Pero kung meron ka, kung babalik ka sa dati, gusto mo bang itama na lang or okay ka sa naging outcome ng buhay mo ngayon? Base ngayon sa kung ano meron ka. Tapos kung ibabalik mo yung dati na makokorek mo. Pero syempre, hindi ganito yung mangyayari sa ngayon. Malamang hindi. Oo. Choice mo pa bang balikan? Iko-correct ko. Kasi definitely, kung ano yung meron ngayon, maganda na siya eh. Maganda naman. Definitely, mas maganda pa siya. Kung talagang Sure ako doon. Kasi, makakatapos ka, mas makakapag-provide, 'di ba? Kasi parang naging baligtad. Nauna kang maging mother bago ka nagkaroon ng sarili mong buhay. Oo. So, siguro mas na-fulfill ko din muna yung buhay ko. Baka nauna muna yung mga pangarap sa sarili ko. 'Di ba? Pangarap sa family. 'Di ba? Meron ako sigurong nahanap na much better na partner din. 'Di ba? Kasi, sa reality ngayon, kumbaga, parang yung marketability ko ba, parang nangalahati siya. Yan, totoo lang, nangalahati siya. Kasi mapapansin ko din yun ng kapag kausap mo, habang hindi mo pa dinidisclose na may 2 kang anak, single mother ka for 13 years, parang Pa siya? ang taas ng market mo, parang lahat. Biglang, plus, guy pa lang yon. Okay, so sabihin na natin yung 50% accepted ka. Pagdating dun sa family side, Oo. Iba pang factor. iba pang factor siya. So, yun, na-experience ko din yun. Parang okay kayo, pagdating dun, bagsak ka sa screening sa pamilya. Diba? Mga ganon. So, siguro kung talagang nag-aral akong mabuti at much better. Saka, hindi lang opportunity para sa akin. Baka nakagawa pa ako ng opportunity para sa mga kapatid ko din. Pero so far kasi, since, yun nga, maganda yung nangyari maganda yung ginawa mo dun sa situation na yun. So, good thing na lang rin yung mga naging result or maganda lang rin yung mga naging output dun dahil sa mga naging reactions niya dun sa mga pangyayari, diba? Kaya, ngayon, medyo umokay-okay na.
Hindi. At saka, Okay na very, talaga pala. Oo, okay na talaga. very swerte lang talaga ako sa parents. Yun nga, no? Talaga. Anong masasabi mo sa parents mo? Sa mama ko talaga, grabe. Diyan tayo iiyak. Kulang yung thank you, kulang yung sorry. Syempre, minsan nag-aaway din kami niyan ng mama ko kasi, kumbaga, magre-resurface at magre-resurface sa ibang bagay yung hurt niya. 'Di ba? Talagang bigla yan, di mo malaman, biglang puputok yan, ganyan, biglang matitrigger, 'di ba? And alam ko hanggang ngayon, meron pa rin siyang regret na parang sana ganito, sana ganyan ka, 'di ba? Though syempre love na love niya yung mga apo niya. Pero ayun, ang masasabi ko talagang sana bigyan pa sila ng mahabang buhay ni Lord, ganyan. Kasi ako ngayon naman, wala naman akong partner. Kaya ko pang ma-imagine yung sarili ko for another 5 years ng ganito. Single, walang partner, walang asawa. Pero yung 1 year lang na wala akong mama, papa, at yung dada, yung stepfather ko, parang hindi ko na siya may imagine. So lang, talagang balance lang. Kahit anong minalas niya sa partner, yun naman yung sinerte niya Kaya sa nga, parents. grabe, sobra Oo. swerte mo. Sinuwerte sa parents, sinuwerte sa mga kapatid. Ayun. Yan. Sa mga friends, ngayon may na ako, may circle of friends na. Nice. May circle, may circle of friends na. So, nakikita ko din yung treatment nila. So, parang sabi ko, mahirap, lalong tumataas yung standard kasi ganun ka itrato ng pamilya mo, ng friends Yun nga mo. Diba? Nasa nasa pamilya talaga kung paano ka magkakaroon ng Foundation standard. talaga. Actually, yes. Kaya ngayon, ang goal ko para sa mga bata, yung maramdaman nila na love sila sa bahay, love sila ng friends, love sila ng extended family. Kasi naisip ko din, siguro yun yung naging element. Bakit ako humanap ng pagmamahal sa labas ng bahay din? Na parang, kasi abroad, ganyan. Mama ko busy, puro madaming kapatid. Parang that time, hindi ko pa nakikita yung mga support, ganyan, yung mga sacrifices. Nung nagka-baby na, tsaka ko siya na-realize. Tsaka ko siya nakita. Pero that time, pa ako, parang spoiled brat na. Parang pwede mong mapayo sa mga nakakaranas ngayon ng mga kababaihan na alam mo yun, parang buntis pa lang sila pero Or kahit partner pa lang. oo, kahit hindi pa buntis is nakakaranas na nung ganong klaseng abuse. Yung mga Yung parang nane-neglect sila. nane-neglect. Oo. Oo. Huwag nyo siyang parang bibiruing bagay or maliit na bagay. Kasi, lalo na kung nagpe-prepare ka sa family way, mabigat siya. Lalo na sa babae. Kapag ka yun yung napagdadamutan ka ng time, ng emotional support, ganyan, mabigat siya. Ang matitip ko unang-una, find your people. Sino yung sasandalan mo? 'Di ba? Kasi hindi mo siya makukuha doon. Find them. Ayan, kung parents yan, family yan, find them. Tapos pray. Pray ka kay God na bigyan ka niya ng strength na kumawala doon or bigyan ka niya ng opportunity na magising. Kasi you don't wanna see yourself parang a year later na nandoon ka pa rin doon sa ganong sitwasyon. So parang first sign or early signs na ganon yung partner mo, kung hindi siya nadadaan sa santong usapan at santong dasalan, it's time to go. It's time to go. Wag mong kasi lalo na kung merong isa pang mas maliit na batang sasandal sa'yo. Hindi mo gugustuhin na ang kalalakihan niya is may nag-aaway na magulang, laging may umiiyak na mama, 'di ba? Mararamdaman 'yan eh. Tapos magkakaroon yan ng damage din sa overall aspect ng bata, 'di ba? Also, yung mga taong nagpalaki sa iyo, ganyan, masasaktan mo rin sila in a way kasi makikita nila yung situation na meron ka. You always have to make it a point to ask yung mga non-negotiable mo. Kasi kung lagi mong iniiwasan yung halimbawa, kung religious ka, tapos siya hindi, tapos lagi niyong iniiwasan yung topic na yon para hindi siya ma-offend, hindi siya magkakaroon kayo ng misalignment. So, dapat habang maaga pa lang, alam na rin niya na
sa akin, ito yung pinaka-importanting mga bagay. Importante din ba sa'yo to? Kung hindi, mau-offend mo ko lagi, ganyan-ganyan. Magkakaroon ng misalignment. Ano po ang tips nyo? Ikaw, anong tips mo? Oo. Tungkol saan? Sige. Yeah, yung mga yung mga early stage na, ano ba yung kasi Hindi yun, ako okay na ako dun eh. Good thing na yun eh, na dapat nga i-address lahat ng mga kaya nyong or possible na naiisip mo na magiging future problem. Kasi tumatakbo yung oras eh. Oo. Hindi lang oras yung masasayang, pati pera eh. sa totoo lang din po. Nakailang date na kayo, nakailang bundok na Oo. kayo na naakyat tapos Diba? hindi nyo pa napag-usapan yun. Oo, yun yung mahirap doon. Tsaka nabublur out kasi ng intimacy din. Ayun, diba? isa pa. Parang happy, tapos Kasi pag love lang. pag nandudong ka sa stage na yun, talagang mahirap. Yes, actually totoo naman. It's easier said than done din. Na Tama. kapag parang, ay gusto ko pa kasi siyang kasama. So, sige, bukas ko na lang itatanong yung mga gano'n. Sige, Parang- set aside muna Oo. tong question Ay, na nagplano to. kasi kami bigla ng dinggalan eh. Sayang naman, bayad na. Sige, next week ko na lang itatanong yung mga non-negotiables ko. Mamaya na sa peak. Nung nasa peak na makahinga. Pagbaba na nga lang. Magbaba na lang. Ang ganda ng story mo. Kaya nga, sabi ko talaga nung nabasa ko, sabi ko na ano naman, parang ang sarap sa pakiramdam na may nagtiwala agad sa amin Kaya na nga. mag-share ng ganun. Tapos, ang bigat sa pakiramdam na may ganung nangyayari. Actually, hindi ko din siya parang nasa-share talaga. This is also the, parang ever since, pag may nagtanong lang sa akin, bakit kaya, wala hindi nag-work out. Hindi ko Shortcut pa siya lang. nakikwento din ng, bukod sa family ko and immediate friends, wala nang nakakaalam nung gano'n na kwento. Actually, I was saving this sana for Women's Month para magpo-post lang ako Yun. sa Facebook ng long message, ganyan. Sa kwentong to, maraming matututo talaga. Saka sana maraming Ma-inspire. Kaya ang ganda ng story niya eh. Naano ako doon na, alam mo yan sa ibang tao, parang ang liit na bagay lang para makipaghiwalay nung ginawa ng lalaki. Pero, syempre, ako na nakaranas na rin ng pagbuntis, parang for me, Hindi, mo naman kung ano nararanasan mo. Sabi ko, wala akong pera eh. Ang ibabato ko. Card lang yung dala ko eh. Kahit na lang. Diba? Ayun, parang, Hindi, taga mo, ang petty nung hindi ka nabibigyan ng time. Sa totoo lang, ang petty kasi pwede mong gawa ng reason eh. Pero, pag nagka-pamilya kayo, diba? Ibubuhos niya pa rin yung oras niya para sa sarili niya. Diba? Which is pinaka-importante sa lahat yung time pag meron kang family. oo. Kita mo yung naging ni father niya, diba? Ano bang term doon? Yung paniniwala niya na 1 to 4 year old. 1 to 4 Firm years talaga old. siya sa desisyon na yun, Diba? Sabi ko to sa everyone, kung hindi ako binigyan ng 2 kids, baka hindi rin ako nakarating ng ganitong age. Baka hindi rin ako nagkaroon ng ganitong resilience, mga ganyan. Oo. Baka, isa na ako sa yung mga nababalita. Kasi, back then, weak yung weak ako emotionally. Yan. So, feeling ko kung hindi dumating si Sophie at si Jaden sa buhay ko, parang ganun ka pa rin ako ka-weak na tao. Anong message mo sa mga anak mo? Kay Sophie at kay Jaden, mag-aral lang kayo ng mabuti. Diba? Sabi ko naman, kahit hindi kayo honor roll, diba? As long as nag-e-enjoy kayo, as long as masaya kayo, ganyan. Happy na si mommy. And huwag kayo mag-hesitate to try anything. Diba? Kasi kahit anong hirap ng buhay natin, gagawa natin yan ng paraan. Diba? Kasi yun yung passion nyo eh. Just find your passion. Diba? And sana pag napanood nito, diba? Like I said, one day, kayo din yung haharap dun sa sarili nyong healing. Ganyan. And ang prayer lang ni mommy, bigyan kayo ni Lord ng wisdom and emotional strength. Kasi hindi ko alam kung, hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala yung tatay nyo na makikilala nyo. Kasi hindi naman ako umabot doon. Diba? Who knows, diba? Baka pag 18 na kayo, nagbago na siyang tao. yun. Diba? Baka na-realize niya yung mga mali niya. Hindi ko alam. So,
kayo na ang bahala doon. Sana i-guide na lang kayo ni Lord doon sa kung paano kayo, yung magiging relationship nyo towards Him. And kung ano yung sasabihin ng puso nyo towards Him. Doon ako iiyak. Doon ako iiyak kasi syempre, tayo sinasabi natin na okay lang sa akin, ma-meet mo, ganyan. Totoo. Pero meron kang fear Sana hindi na siya ganon. Sana kapag ka yung mga anak ko mismo yung lumapit sa kanya, hindi niya masasaktan emotionally. Ganon yung fear. So, kapag dumating yung tanan, sana, ganon yung kanon ni Lord. Sana mabait na siya. Matured na. Sana matured na. Sana hindi kayo masasaktan, hindi kayo madidisappoint. Galing. Okay. Nakaka-inspire. Na mag-asawa? Hindi yung kwento niya. Totoo. So, ayun. Thank you, friends, again. Thank you. Thank you. Paano tayo papaalam? Bye. Bye.